mga darna ay dala namin. Haring malubha ang kalagayan ay napangiti sa kanyang napakinggan. Kataway gumaan-gaan, ngunit nang kanyang mapuna si Don Juan ay di kasama, ito'y nag-usisa sa dalawa. Asan si Don Juan? Hindi ho namin alam. Naghimutok ang hari, kataway napawi. Bakit ang ibong Adarna sinasabing anong ganda, ngayon ay nakmata, nalulugot, pumangit pa? Bakit ang pangit ng ibong Adarna? Parang ikamamatay ko lang ito. Samantalang sa palasyo pangyayari ay ganito, si Don Juan ay lunong-lunot gagapang-gapang. Maga ang buong katawan, may pilay sa mga tadyang at ang lalong dinaramdam ang gutom at kaawawan. Ipinalangin ni Don Juan sa mahal na birhen na humaba pa ang buhay at gumaling ang amang may karamdaman. Biglang sumulpot ang matandang ermitanyo sa libis ng isang bundok. Doon niya natagpo ang nakahandusay sa lupa si Don Juan. Labis na nahabag ang ermitanyo sa sinapit ng prinsipe. Sa ikalawang pagkakataon ay muling ginamot ng matandang sugat ni Don Juan. Maraming salamat po. Walang anuman, Don Juan. Ngayon ay umalis ka na, tiyak na hinahanap ka na ng iyong ama. Noong dumating si Don Diego at Don Pedro, inilagay nilang ibon sa tabi ng kanilang ama. Nang dumating si Don Juan, hindi lamang ang hari ang sumigla. Nagsimula ding umawit ang Adarna. Sa suntok at mga tadyak, si Don Juan kulang palad, mapasigaw, mapaliyad, at sa patuloy na sumadngan. Kaya lamang tinigilay ng loob mo na't walang malay, iniwan sa kaparangan, at ako nga'y tinangay. Laging alam ng dalawa, nangako ko'y magaw na, habang daya nung sigla ng halakap at pagtawa. At tapusin ko ang awit, ang sabon sumay sakit, mahal na hari makinig, ng lubusan mong mabatid. Sa habag ng buong Diyos, sa prinsipe ay lumulog ang isang ugod-ugod na mata ng manggagamot. Ang matanda ay nabag sa daing ng iyong anak, kaya kahit anong ihap, ang prinsipe ay hinanap. Sa parang ng matagpuan, ang anyo ay tila bangkay, buong suyong pinagyaman, ginamot ang karamdaman. Sa himala po ang langit, matapos ang ilang saglit, si Don Juan nakatindig, malakas na't walang sakit. Tuluyan ang umuwi na dito sa ringong Berbanya, ang nasa ay makita ka, buhay pa rin at masigla. Ang sinapit ni Don Juan, dinamdam ko haring mahal, kaya nga po'y ngayon na lang, yaring dusa't kalumbayan. Kaya nga rin namasdan mo, ako'y laging nalulugo, di ko mainayayoko, o maringgan ang
di pa dumarating ang mayari po sa akin. Ayoko sa mga taksil na anak mo pong masasakin. Yamang ngayon'y natalos mo ang matapat at ang lino. Kay Don Juan o hari ko, iba man na itong reino. Ginawa niyo sa inyong kapatid, bakit nagkaganoon? Ang dapat sa inyong dalawa ay magmahal ng lubusan. Kayong dalawa ay taksil. Mga kawal, utos ko sa inyo, itapon ang dalawang taksil. Ama, mahabag ka. Anak mo din po sila. Napatawad ko na po sila at ako na rin po ang humingi ng kapatawaran para sa kanila. Kung iyon ang iyong nais, papatawarin ko din sila. Aking 3 anak, isang pabor pa ang aking papagawa sa inyo. Pakibantayan naman ang ibong Adarna. May susunod! Don Diego, gisingin naman natin si Don Juan para siya naman ang bantay dito. Sige kuya, inaantok na rin ako. Gising. Ikaw naman ang bantay sa ibong Adarna. Opo. Tignan mo ko. Bahala ka sa buhay mo. Hala, nasaan na kaya ang ibong Adarna? Nako, nakatakas na ata. Alam ko na, aalis na lang ako ng Verbania. Don Pedro, Don Diego, Don Juan, asan kayo? Asan ang ibon? Bakit? Parang galit na galit kuya. Ang ibon ay nawawala. Hindi po namin alam, ama. Si Don Juan po ang bantay kagabi. Asan si Don Juan? Hindi po namin alam, Ama. Wala siya sa loob ng kaharian. Hanapin ninyo siya. Magmadali kayo at hanapin ninyo siya. Hinanap na ng dalawang prinsipe si Don Juan, ngunit hindi nila ito makita. Nahalughog na nila ang mga malalapit na pook sa kanilang kaharian maliban sa bundok Armenia na buong buhay nila ay hindi pa nila nararating. Nang marating nila ito, nabighani sila sa kagandahan ng mga tanawin. Ang mga puno ay naghumtik sa bunga at parang hiwagang nawawala ang kanilang mga problema. Sa di kalayuan, nakita ng dalawang prinsipe si Don Juan. Diego, si Don Juan. Nasaan? Yun, no? Diego, maganda ang lugar nito. Si Don Juan. Manirahan na lang tayo kasama niya. Maganda ang naisip mo kuya. Sige. Juan, aming bunso. Nagagalak ka namin makita ulit. Maganda ang bundok na ito. Dito na lang tayo manirahan. Magandang ideya yan, kuya. Sa bagay, mabubuhay tayo dito ng kaaya-aya. Tara, libutin natin ang kabundukan. Mga kapatid, tignan nyo, apakaganda ng balon. Sino kaya nagmamayari nito? Imposible naman na may magmamayari ng balon na yan. Wala namang malapit na bahay dito. Tara, tignan natin na nasa loob. Ako na ang mauna. Teka. Kapatid, mas matanda ako sa'yo. Kaya ako na lang ang mauna. Teka. Ako ang panganay, kaya ako ang siyang kauna. Kuya, ibalita mo na lang sa amin kung ano nasa loob niyan. Makalipas ng ilang sandali. Kuya, anong meron doon? Kuya, ba't parang namumutla ka? Madilim, sobrang lalim. Hindi ko narating ang dulo. Makalipas ng ilang sandali. Kuya, anong meron doon? Diego, namutla ka ng tono. Maupo ka na muna. Madilim, sobrang dilim. Hindi ko rin narating ang ilalim.
Kung gayon, ako naman ang bababa. Si Don Juan lamang ang nakarating sa pinakailalim ng balon. Ang dalawang kapatid niya ay muling nakadama ng pagkabigo. Hindi ka ginawa. 2, 3, go. Kint! Baraso na! Iyo namin alam. Wala ko ba yung bakit ang ibong Ay, sorry, pero okay mo na ka. Ay, lumayan mo lang, di ka mag-rap. Ano? 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 We just met. Ano? May sus... Why? Asan kayo? Mel! Okay lang. Well, marasan na. Lunapay pandipon.